Ano kaya ang mangyayari kung hahayaan nating magsalita ang mismong kasulatan bago ang mga haka-haka? Paano kung ailahad muna natin ang mga talata mula sa Biblia at Quran bago tayo bumuo ng opinyon tungkol sa aral ni Jesus at aral ni Muhammad? Madalas kasi ay nabubuo ang hidwaan hindi mula sa turo ng dalawang propeta, kundi mula sa maling pagpapakahulugan at propaganda. Kaya sa sanaysay na ito, pag-aaralan natin ang kanilang pagkakatulad sa moralidad, monoteismo, at pagtalikod sa paganismo, habang tinatalakay din kung bakit nagkakaroon ng negatibong tingin ang ilan sa Islam. Layunin nitong magbigay ng maliwanag, makasaysayan, at makatarungang pagtingin. Marcos Kapitulo 12 versikulo 29 hanggang 31 sinasabi, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa Quran, siya ang Allah, ang isa, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Mula pa lamang sa dalawang talatang ito, malinaw na ang aral ni Jesus at aral ni Muhammad ay parehong nakaugat sa matatag na monoteismo. Kaya nararapat itanong, bakit may nananatiling ideya na ang dalawang pananampalataya ay magkalaban, gayong mula sa pinagmulan at kasaysayan ay kapwa sila nagtataguyod ng iisang Diyos na walang kaati. Hindi ito tanong na dapat sagutin ng emosyon, kundi ng masusing pagbubulay sa kasaysayan at kasulatan. Kapag pinag-aralan ang moralidad na itinuro ni Jesus, ang bigat ng kanyang katuruan ay laging nakasentro sa pagtalikod sa kasamaan at pagyakap sa kabutihan. Hindi ito sentimental na kabutihan lamang, kundi kabutihang may paninindigan, nakaugat sa katarungan, awa, at pagkilala sa Diyos. Sa ganitong diwa, hindi nagkakalayo ang itinuturo ng Quran. Ang Quran ay nagwika, tunay na iniutos ng Allah ang katarungan, kabutihan, at pagtulong sa kamag-anak, at kanyang ipinagbabawal ang kahalayan, kasamaan, at pang-aapi. Ito ang uri ng moralidad na makikita rin sa pananalita ni Jesus sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at ay dalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung parehong nagtataguyod ng kabutihan ang kanilang turo, saan naguugat ang pagkakaiba ng interpretasyon sa modernong panahon? Makikita ito sa kasaysayan. Parehong lumitaw sina Jesus at Muhammad sa panahong laganap ang paganismo at kawalan ng katarungan. Si Jesus ay humarap sa lipunang puno ng pagkukunwari at relihiyosong kayabangan, si Muhammad naman ay humarap sa lipunang sumasamba sa maraming Diyos, humahamak sa mga babae, at gumagawa ng mga ritual na walang batayan sa moralidad. Pareho nilang itinuro ang pagtalikod sa mga gawang walang patutunguhan. Ang Biblia mismo sa Isaias Kapitulo 45 versikulo 5 ay nagsabi, Ako ang Panginoon, at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Ang Quran ay nagpapatuloy sa parehong diwa, at ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, walang Diyos maliban sa Kanya. Lumilitaw dito na ang pundasyon ng kanilang paniniwala ay hindi magkaiba, kundi magkapatid sa tradisyong Abrahamiko. Kapwa naglalayo na iwaksi ang mga gawaing sumisira sa pagkakaisa ng tao at paggalang sa Diyos. Sa usapin naman kung mabuti ang turo ng Islam, mahalagang tingnan hindi ang propaganda, kundi ang aktwal na turo nito. Ang Islam ay nangangahulugang pagsuko sa Diyos at kapayapaan. Kaya hindi katakataka na itinataguyod nito ang awa, katarungan, at pagrespeto sa buhay. Ito ay makikita sa Quran, ang sino mang pumatay ng isang inosenteng tao, ay para bang pinatay niya ang buong sangkatauhan. Ang diwa nito ay hindi iba sa turo ni Jesus sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 12, anuman ang nais ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung ganito kabuti ang orihinal na turo, bakit nagiging masama ang tingin ng ilan sa Islam? Ito ay bunga ng tatlong salik, politika, ekstremismo, at maling representasyon. Hindi kailanman itinuro ng Quran ang bulag na karahasan, ang ipinagbabawal nito ay ang pag-atake sa inosente. Ang ekstremismo ay hindi produkto ng relihiyon, kundi ng tao na ginagamit ang relihiyon bilang panakip sa kanilang politikal na layunin. Katulad ito ng kasaysayan ng Kristyanismo kung saan nagkaroon ng krusada at inquisition, hindi dahil sa turo ni Jesus, kundi dahil sa maling interpretasyon ng tao. Makikita na ang negatibong imahe ng Islam ay hindi galing sa Quran kundi sa mga grupong sumisira sa tunay na diwa nito. Sa kabaligtaran, ang kasaysayan ng Islam ay puno ng pag-unlad sa agham, matematika, medisina, at pilosopiya.
Maraming iskolar na Muslim ang nanggalaga sa kaalamang klasikal na naging tulay ng Europa tungo sa Renaissance. Ito ay hindi bunga ng karahasan, kundi bunga ng pag-unawa na ang paghahanap ng kaalaman ay isang uri ng pagsamba. Sa huli, ang pagkakatulad ng aral ni Jesus at Muhammad ay malinaw, kapwa nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Diyos, kapwa nagtataguyod ng kabanalan at moral na paninindigan, at kapwa tumutuligsa sa anumang gawang sumisira sa dangal ng tao. Ang pagkakaiba ay hindi dapat gawing sandata, kundi paalala na iisa ang pinanggalingan ng kanilang aral, ang Diyos na nagtakda ng kabutihan para sa sangkatauhan. At kung tunay na uunawain, ang hidwaan ay likha lamang ng tao, ang kapayapaan ay turo ng Diyos.